A blessed, blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Muli tayo ay narito sa ating morning devotion. Ayan. Um, at bago tayo magpatuloy sa ating gawain sa umagang ito, nais ko lang banggitin, kagabi wala tayo yatang evening devotion kasi yung naka-assign na mag-evening devotion sa atin ay galing pa ng province at nagbiyahe, pero hopefully later meron na po. Ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Ayan. Good morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. Bago tayo magsimula, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa aming kalakasan, sa oras na ito na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming gawain sa umagang ito. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng mga salita mo na aming mapagbubulay-bulayan ay nawa patuloy na tumanim sa aming puso't isipan. Ito'y aming maunawaan, Panginoon, at patuloy na magliwanag sa aming mga buhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay na hindi namin nakakapiling sa ganitong gawain. Ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanila, anuman ang kanilang ginagawa, saang dako man sila. Dinadalangin din namin, Panginoon, na ang lahat ng nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito, ikaw po nawa ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa, magbigay pagpapala, Panginoon, at gumabay sa lahat ng kanilang mga plano at balakin sa buhay. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatiran namin na tumaranas sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay. Dinadalangin ko po, Panginoon, na samahan mo sila, ingatan, haplusin at pagalingin, Panginoon, at bigyan katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan. At Ama, ikaw po nawa ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, gayon din sa iyong lingkod, na siyang magbabahagi ng iyong salita sa umagang ito. Kasiyahan mo po ako ng iyong banal na spirito, at tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong banal na spirito, ang iyong banal na salita, Panginoon, ng may kalinawan at karunungan. At Ama, patuloy mo po nawang linisin ang aming puso't isipan at gawin kami karapat-dapat sa iyong harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Muli, good morning po sa atin, sa lahat ng mga nanonood at nanonood ng replay ng live na ito, ng devotion na ito, At sa umagang ito, ang title ng ating morning devotion is Wherever We Worship. Ayan. Naalala ko rito sa Wherever We Worship, naalala ko yung kantang Anywhere with Jesus, Anywhere with Jesus, I can safely go. Kahit saan man, kasi kasama natin siya, So, yung ating teksto na pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 24. Or sa English, ito, John chapter 4, verse 7 to 24. Ayan, babasahin ko po sa English. Parang may umaano sa bibig ko. Okay, 7. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jewish do not associate with Samaritans, sabi sa 10, Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, the well in this deep.
Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is a spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. Ayan, napakaganda pong salita ng ating Panginoong Diyos na wabasbasa na pagkabasa ng banal na kasulatan. Yung ano dito, no, yung binasa natin na a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seek. Ayan. Yung worship napakahalaga, no? Yung ang samba sa Panginoong Diyos ay napakahalaga. Pero minsan sa ating isip, ang pagsamba ay gagawin lang natin tuwing linggo, tuwing nasa church tayo, no? Pero kung talagang pag-aaralan natin, no, ang pagsamba, ito yung pakikipag-niig natin, pakikipag-connect natin sa ating Panginoong Diyos. Kahit nasa kwarto tayo ay pwedeng sumamba sa Kanya. Kahit nasa ang lugar tayo, kung tayo ay nasa biyahe, pwede tayong sumamba sa Kanya. Pwede, kung kaya nating ituon yung ating puso, yung ating isip, ituon natin yung attention natin sa ating Panginoong Diyos, no? Pwede natin siyang i-worship o sambahin. Ang importante kasi doon yung ating inner, yung ating puso, yung spirit, no? Hinihingi natin yung banal na spirito na tumahan sa ating puso. Kaya kung ang banal na spirito ay narito sa ating puso, yung ating mga ginagawa can be an act of worship, katulad ng pagtulong sa kapwa, no? Yung pagde-devote natin ng oras natin sa Panginoon, pag-awit, no? Pag-awit natin kahit nga nandito lang tayo, kunyari nasa park ka, tahimik, no? At gusto mong umawit para sa Panginoon, no? It's an act of worship, no? Lalo't higit yung prayer, no? Prayer is an act of worship. So, dito sa ating morning devotion na ang title is Wherever We Worship, no? Sabi rito, intense pain and debilitating headache prevented me from attending services with my local church family.
no? Again, no? So, yung sumulat nito ay merong nararamdaman sa kanyang katawan, no? Kaya minsan hindi siya nakaka-attend ng church service nila. Grieving the loss of community worship, I watched an online sermon. Ito, yung panahon no ng pandemic kung saan talaga ang pwede lang nating gawin para magsama-sama na manambahan sa ating Panginoong Diyos ay yung online, no? Ito yung time na yon, no? Kaya after ng pandemic, no, naging ano na natin to, naging continuous na ito, no? Kaya meron na idulot din na maganda, no? Yung mga bad experiences, no, pinahintulot ng Panginoong Diyos kasi may purpose siya, no? Katulad nito, meron tayong mga online services na ginaganap, no, na naging bunga, no, na ang napakalaking pagsubok na dumating sa buong mundo. Pero naging opportunity, no, para mas makakonect tayo sa ating mga kapatiran. Kahit nasaan man sila, nasaang lugar man sila. So, at first, complaint sourced my experience. The poor sound and video quality distracted me. But then a voice on the video warbled a familiar hymn. Tears flowed as I sang these words, Be thou my vision, O Lord. Be thou my vision, O Lord of my heart. Now be all else to me save that thou art. Though my best thoughts by day or by night, waking or sleeping, the presence my light. Yan. Hindi ko alam yung kanta. Hindi ko alam yung kanta, pero napakaganda ng mga wordings, no, ng mga salita. Ito ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya, no, na ang puso ay nasa Panginoon. Kaya itong sumulat nung nag-attend siya ng online services, no, minsan nahihirapan siya kasi nga minsan yung hindi maayos yung sound, no, yung video hindi mo makita maigi. Syempre iba pa rin talaga yung face to face, 'di ba? Na iba talaga ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon, sa ating pandinig, sa ating mata. Kaya hindi ito kayang palitan ng mga gadget, no? Syempre iba pa rin talaga yung actual na andun tayo nakaupo, no, nagwo-worship. Gayon pa man, no, pagka narinig natin yung familiar sound or songs, no, na ano tayo, automatic nagko-connect tayo. Pagka binasa yung Bible verse, at nabasa natin, no, yung salita ng Panginoong Diyos, automatic nagko-connect tayo. Yung ating connection, no, sa Panginoon ay mas malinaw pa kaysa sa mabilis na internet connection, no? Kahit ilang kilobytes yan, no? Hindi matapatan yung connection na meron tayo sa ating Panginoong Diyos, no? So, while Scripture affirms the vital, essential nature of corporate worship, no, katulad ng nakasulat sa Hebrews 10:25, God's not bound within the walls of a church building. Totoo. Hindi nalilimitahan, no, ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos sa building lang, no? Ibig sabihin, hindi lang sa loob ng church building natin siya pwedeng makasama. Ayan. During Jesus' chat with the Samaritan woman at the well, he defied all expectations of the Messiah, no? Yun yung binasa natin kanina, no, sa John 4:9, no? Instead of condemnation, Jesus spoke truth and loved her as she stood next to that well. He revealed his intimate and sovereign knowledge of his children. Proclaiming his deity, Jesus declared that the Holy Spirit evoked true worship from the hearts of God's people, not from a specific physical location. Ayan, no? Totoo.
yung pakikipag-usap ng ating Panginoong Diyos, no, doon sa Samaritan woman, doon sa well, na nagpapakita na kilalang kilala niya yung Samaritan woman. First time na na-meet ng Samaritan woman si Jesus, no, first encounter, pero kilalang kilala siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya kumbaga ay wala pang Twitter noon. Wala pang ano bang tawag doon? Wala pang mga Facebook. So, pero ang connection ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay very personal. Kilalang kilala niya tayo. Tayo nga mismo hindi natin kilala yung ating sarili. Sabi nga sa Bible, no, alam ng Panginoong Diyos ang bilang o ang hibla ng ating mga buhok. Tayo nga hindi natin mabilang, no, kung ilang hibla yung ating buhok, no. Baka minsan ang nabibilang lang siguro natin yung puting buhok natin, no. Pero ang Panginoong Diyos, kilalang kilala niya tayo. So, kahit walang internet connection ng panahon na yon, no, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay walang kapantay. Kaya dito pinakita din na sa pagkakakilala niya, alam niya kung ano ang pangangailangan nitong Samaritan woman. Alam niya kung ano ang need nito, no? At yun yung inoffer niya sa kanya. Yun yung gusto niyang ibigay. Alam ko ang pangangailangan mo at andito yung tubig, no, ng buhay na ang nasa well, sabi niya, pagka uminom ka dyan, mauuhaw ka ulit, pero yung ibibigay ko sa iyo, hindi ka na kailanman mauuhaw. Yan, no? So, ganun yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Walang limit, no? Walang limitasyon para tayo ay gawan niya ng kabutihan, para ipakita niya yung kabutihan na meron siya para sa atin lahat. So when we focus on God is what He's done and all His promise, we can rejoice in His constant presence as we worship Him with other believers in our living rooms and everywhere. Ayan. So kahit saan, no, since walang limit, hindi lamang sa isang location na ito pwede tayong mag-worship. Ang importante, yung puso natin na handang maglingkod, handang sumamba, handang lumapit sa ating Panginoong Diyos at magpasakop. Ayan. So muli, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin, no? Etong wherever we worship. Ayan. At kaya itong ating online services, no, itong ating online devotion ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Diyos na marami pang tao, no, ang patuloy na mapalapit kahit nasa ang lugar sila, nasa biyahe kayo, no? Kung meron kayong internet connection, nakakapag-conduct tayo ng devotion, di ba? So, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Ganun niya tayo gustong yakapin, ganun niya tayo gustong ma-reach. Ayan. So, muli, a blessed morning. Bago po tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, na siyang umaabot sa bawat isa sa amin, nasa ang lugar man kami. At Panginoon, dinadalangin namin na tumahan ka sa aming puso, sa aming isipan, nawa ang banal na Espiritu ay patuloy na lumukob sa amin at kumilos sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo rin na ang bawat isa sa amin ay patuloy na ma-heal sa anumang mga karamdaman, Panginoon, anumang kabagabagan, anumang mga suliranin. Ikaw po, Panginoon, ang mag-heal sa aming loob, sa aming katawan, hanggang sa labas ng aming katawan, Panginoon, i-heal mo kami. At tulungan mo, Panginoon, na lagi kaming maging
pagpapala sa kapwa namin, sa lahat ng nakakasalamuhan namin, Panginoon, kung papaano mo kami pinagpapala, kung papaano mo pinapadaloy ang iyong pagpapala sa amin. Nawa, Panginoon, ito ay maibahagi din namin sa lahat ng mga tao na nilalapit mo sa aming buhay, Panginoon. At tinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy na magliwanag ka sa buhay ng bawat isa at gayon din sa lahat ng mga anak mo sa iba't ibang dako, Panginoon, sa mga nasa abroad o nandito sa Pilipinas, Panginoon. Ikaw po nawa ay makilala sa kanilang buhay. At muli, Ama, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And I hope meron na tayong evening devotion later. See you later. God bless.